Ano siya sa amilyar? You're abnormal. Simula nga nung nag-umpisa ang krisis dito sa Middle East ay hindi pa nga umuwi si Amo. Magdadalawang linggo na nga at paubos na ang aming supply ng pagkain kaya minessage ko na siya. Dahil pag nagkataon ay hindi kami sa missiles mamamatay kundi sa gutom. Maagang-maaga nga ay sabi ng nanay ko ay may pumapwersa nga daw na nagbubukas ng pinto. Yun nga ay umuwi nga talaga si Amo. Tamang-tamang ang paglabas namin dahil umuulan kaya in-enjoy na namin ang weather. Umuwi nga lang talaga si Amo para ipag-grocery kami kaya heto na ang inatupag namin kaagad. Actually, meron namang malapit na supermarket dito sa amin pero ang konti-konti lang ng aming pagpipilian. At syempre kailangan namin si Amo para tagabayad. Mabuti nga ngayon at sumama si Mama at may kasama na akong pipili ng aming mga bibilhin. Dalian talaga ang galaw namin dahil saglit lang talaga si Amo. Ma-share ko nga lang pala kung paano hinahandle ng gobyerno itong krisis dito ngayon. Tinitiyak nila na walang kakulangan sa supply ng mga pagkain at tinitiyak din nila na walang hoarding na magaganap. Natuwa ako nung nakita ko itong kastanyas kaya kahit hindi ko alam kung ito'y luto na ay bumili na nga rin kami. Mas marami ngayong nakadisplay na fresh na dates. Magbabayad na nga sana kami sa counter pero naalala ko, oy hindi pala kami nakabili itong mga nuts and seeds. Ang mga ito kasi ang latest na cravings ni Mama. Kaya sabi ko, bibili na lang kami dun sa Kinikilo. Nagulat nga siya na ganito raw pala karami ang nuts and seeds. Pagkatapos ng aming pamimili ay dumaan nga kami sa pharmacy. Please don't. Nag-ala nurse nga tayo dito ng konti. You're abnormal. Na high blood si Mama. Dahil sa, ano siya sa amilyar. 29/69. Hindi naman talaga yan ang sadya namin, kundi etong gamot para sa aking nagbibitak-bitak na labi. Marami pa rin nga ang nagme-message sa akin kung kumusta na kami at kung kumusta naman ang giyera nga na nangyayari dito. Lagi ko nga sinasabi na normal naman ang buhay namin dito. Laking bagay talaga ang nagagawa ng tiwala mo sa gobyerno dito dahil inuuna nila talaga ang kapakanan ng mga tao. Kaya dahil sa trust na yan ay hindi naman talaga kami natatakot sa kung anong mang pwedeng mangyari. At saka, ano bang dapat ikatakot natin? Hindi naman talaga natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Ang pagdadasal ang pinaka-best na ating magawa. Mabalik naman tayo dun sa kastanyas na aming binili. Wala talaga akong kaalam-alam kung anong gagawin dito, except yung kainin syempre. Buti na lang, always nandyan si Uncle G para sa ating mga katanungan. Sabi nga sa instruction ay lagyan nga daw ito ng hiwa. Kaya heto, pinagtulungan na namin ni Mama nang sa ganun ay mabilis na namin na itong matapos. Katigas pa man din itong hiwain. Pero with care at syaga ay natapos din. Let's plant this guys. At baka magkaroon tayo ng chestnut. Maalala ko lang, ang sabi ay ang kastanyas ay usong-uso daw pag December. Pero sa totoo lang, sa tanang buhay ko ay minsan pa lang ako nakatikim nito. At yung una nga niyan ay nung binigyan ako ng aking kapatid nung may benta siyang ganito. After na mababad sa tubig ang mga hiniwang kastanyas ay atin naman itong i-drain. Ating pupunasan at i-oven roast natin. Sinabay ko na itong mga gulay na gusto ko ring i-roast para naman masulit natin ang ating gagastusin sa gasol. Detak na sila. Sabi sa instruction ay roast namin ito ng less than 30 minutes pero nung tinikman namin ay medyo matigas pa. Nagdagdag pa kami ng few more minutes at umabot na nga ito ng less than 1 hour. At ito na nga yata ang resulta ng pagdagdag namin ng cooking time. Sarap. Masarap palang roasted. Ganun pala. Ang alam ko ay mahal ito sa Pilipinas pero dito ay binili lang namin ito ng 60 pesos per kilo. Kaya ngayon, i-enjoy muna namin ito. Parang ilang ka?